Hello everyone! So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng ClassIn app. So, andito na ako sa mismong app na ClassIn and makikita nyo itong um, tools. Tools dito sa gilid and there is click or point and meron ding ganito kung gusto mong mag-drawing or mag-type. Let's say, mag-draw tayo. Mag-draw tayo. Okay, ganito. Then, if gusto mong um, gawa ng shape or make ng shape like this, drag mo lang siya. And then, meron ding circle kung gusto mo ng circle. Okay, then gusto mong i-erase, pero sa pagkaalam ko, pag gusto mo itong i-erase, click mo, tapos itong trash bin, trash can, ganito. If drawing naman siya, pwede mo rin siyang i-erase ng ganito. Okay, and oo nga pala, pag gumamit tayo ng ClassIn, sobrang mahalaga na mag-type tayo dito. Wait, kukuha. Kukuha muna ako ng lesson. Okay? So, dito sa Drive, meron akong naka-save na lesson, meron ding sa resource, pero di ko sure if meron. Pero if ever na hired kayo, meron yang ClassIn account na ibibigay sa inyo or yung ClassIn account nyo, ma-open yan nila. So, syempre, ilalagay nila yung mga lessons like 5-1 Talk, phonics, ganon. So, example lang ito. I-open natin ang lesson. Okay, let's wait. Okay lang na hindi siya masyadong malaki like ganyan. Kasi, anyways, kita naman yan ng student mo. Okay, kahit half lang. Wag naman yung sobrang maliit na ganito. Okay, kahit ganito lang half. So, this is the lesson. Chu-chu-chu. And then next. Eto, pwede kang mag-play ng video at maririnig niya. Pero, hindi kasi advisable na mag-play lang palagi. Phonics! Hindi advisable na mag-play lang palagi ng video kasi parang walang natutunan yung bata. Like, need niya kasing mag-practice magsalita, mag-drawing, magsulat. Bali, dun ka talaga magfo-focus. And for example, okay, itong first lesson, what's behind the wall? Okay, what you call this? Example lang, may gusto kang i-type. Okay? What's behind the wall? There is a backyard behind the wall. Example lang ito behind the wall. Okay. Sobrang importante na if ClassIn yung gagamitin nyo during class, demo class ba yan or totoong class na mag-type talaga kayo sa board kasi yan yung gusto ng managers, class monitors na nagagamit yung board ng ClassIn. Okay, so ganon. Anyways, okay, alam nyo na kung paano, kung gusto nyong malaki, gusto nyong maliit. Nawala. Gusto nyong mawala. Dito ay screenshot. Okay, example lang, ito yung gusto ko i-screenshot. Check. Okay, eto na siya, na-screenshot na siya. X ulit. Tapos, upload. Hindi ko to nagamit. Screenshot without classroom window. Oh, yung sa yung, ang tawag nito? Yung sa labas ng room. Ito yung makikita mo. Okay, explain ko na lang din since nandito na tayo. Okay, for example, eto si Sunny, regular student ko siya. So, I will create a class gamit dito.
Click mo 'yan, pero hindi ko siya ma-click kasi screenshot lang 'to. Okay, create a class, then kung ano yung time, for example, today is February 3 tapos 4 PM yung class namin. Yung hours na nandito is 16 means 4, 17 means 5, 18 means 6, gano'n siya. So, gano'n lang and then, set mo lang siya kung anong time at date. And always remember nga pala na dapat 40 minutes yung ano, yung class time, 40 minutes or 30 minutes, 25 basta anuhin, i-check niyo at saka yung level nga pala, yung sa ilalim dun may 1 parang ano, student tas teacher gano'n lang yung puwedeng pumasok. Then 1v3, puwedeng tatlong teachers, tatlong persons yung papasok sa room, gano'n. Anyways, dami kong sinasabi. So, yun na nga. And then next is laser. Di ko naman 'to ginagamit. Di ko sure. Ito kung, the file dito sa parang cloud. Next is eto, importante 'to. So, open file. Example, di mo na-download, andito pa sa file ng laptop mo, 'yan. Ang pangit. Okay, gano'n. Next is wait. Save or share, desktop sharing. Okay, kung gusto mong mag-share, kumbaga, ganito, gusto mong mag-share screen. Okay, tapos ay dice, di ko rin 'to nagamit. Di ko sure kung para saan ba 'yan. Poll, 'pag may papa-survey ka, chuchu. Next is sketchboard, di ko rin 'to nagamit. Stopwatch at timer. Siguro, 'pag may ipapa-answer ka or ipapa-activity ka sa student mo, puwede mo siyang gawin. At saka eto din pala, importante, 'tong sa pinaka-last na tool. So, makita mo, ikaw at saka yung student, 'pag papasok na yung student. Tsaka nakalagay kung naka-mute ba siya, naka-open ba yung camera, nagha-hands up ba siya, ganyan, nandito ba siya sa class in or wala, diyan mo makikita, parang monitor siya. Anyways, dami kong sinasabi talaga. So, akin na lang ishi-share kung paano, kung paano anong tawag diyan? Naku, di ata puwede, eh. Ay, ganito. Eto, kita niyo na. So, ito yung sinasabi ko kanina, na create a class. For example lang, dapat kasi may student, eh. English class. English class. Example lang yan. Okay, create a class and then dito ka na. Add mo yung member. For example, wala akong ma-add. Kasi char-char lang to. So, okay, for example, ito siya. I-a-add natin, ganyan. Tapos, okay. So, i-assume nyo na lang na na-add na. Okay, then dito sa lesson, add lesson. Dito mo gagawin yung time. Yung sabi ko nga earlier na kung anong date tsaka yung time. For example, ganito. Tas ito, sa pagkaalam ko 25 minutes to 30 lang yung ano, eh, yung anong tawag nito? Class. Kaya lang hindi ko ma-edit. Okay, the next is ito yung sinasabi ko. Puwede mo siyang gawing 1v1 kaya lang walang option dito. Basta 1v1. Kasi second class in account ko 'to, eh. Yung sa main ko na class in account, 1v1 lang talaga nakalagay. Okay, online record, ganyan. Tas okay na. Tas, eto 'di ba ganito lang. Kaya lang walang member.
I-assume niyo na lang na may member. Okay, ganyan lang ano, um, gawin gawin, anong tawag nito? Ganyan lang kung paano gamitin ang ClassIn, calendars, 'di naman mahalaga 'yan. Tsaka nga pala 'pag may, anong tawag nito, pagkatapos niyong mag-class sa student niyo, very important na mag-feedback kayo. Like, for example, Max learned today about sounds of animals. Tapos ilagay mo, the sound of the cow is choo choo choo, ganyan, ganyan. Tapos sabihin mo kung ano pa yung dapat niyang i-improve, ganun. Saan siya magaling, saan siya mahina. Pero in a nice way, wag naman yung sobrang harsh. Kasi naaalala ko, first first year, so last year, first year ko kasi sa ESL, I was very honest about my feedbacks. Kasi gusto kong tutukan ng parent tsaka ng student yung kids nila. So, yun na nga. I was very honest. Sabi ko, hindi siya nakikinig. Naglalaro lang siya. Nagme-make face siya sa camera. Ganyan, ganyan. Naku, nagalit yung, ano ko, yung class monitor ko, yung parang leader ko. Sabi niya, "Bakit gano'n yung feedback mo?" Sabi ko, "Sinasabi ko lang yung totoo." Kasi alangan naman sabihin ko, "Oh, ang galing ng anak niya, nakikinig, bumabasa." Tapos hindi naman, 'di ba? So, parang ginagawa ko lang talaga yung trabaho ko, gano'n. Eh, yun nga. So, kung magfe-feedback kayo, okey lang naman maging honest pero, um what you call this, hindi naman sa pag-aano pero parang sinu-sugarcoat niyo ganyan. For example, "He is good at reading but sometimes, he mispronounce some words." Gano'n. Siguro gano'n nga. Kasi ako I'm very honest person. Okay, I guess that's it guys. Dami ko ng sinasabi. 'Di naman 'Di naman kailangang sabihin. So, that's it. I hope nakatulong if ever may ask kayo or what. Oo nga pala, dito pala yung camera tsaka tapos, audio natin. Tapos dito, naku nakalimutan ko, settings tapos background, classroom background. Ito gusto kong nilalagay. Virtual background pwede din, ganito. Okay, depende sa trip niyo kung ayaw niyo, okay lang din. Tapos check niyo talaga yung audio tsaka video kasi yun yung importante. Okay, that's it guys. Thank